Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Nilapitan naman ng ating bida ang lahat ng bangkay ng mga gunggong upang kunin ang mga kayamanan na meron ang mga ito. At maya-maya lang ay natapos na siya na gawin ito at nagagalak siya dahil talagang mayayaman ang isang gang na ito at nakakuha siya ng 3,000 gold coins. Napalingon naman ito nang tawagin siya ni Zhang Yuan kaya naman tinanong niya ito kung ano ang kailangan nito. Namumula namang nagsaad ng pasasalamat si Zhang Yuan sa pagligtas nito sa kanya. At sabay na tinanong ang pangalan ng ating bida upang hanapin ito at bigyan ng gantimpala ng Zhang family. Ngunit tinalikuran naman ito ng ating bida at sinabi niya na hindi na nito kailangan pa na magpasalamat sa kanya dahil maliit na bagay lamang ito. At may sasabihin pa sana si Zhang Yuan ngunit mabilis na umalis si Jiang Chen, kaya naman naiwan na lang na naiinis si Zhang Yuan at sinasabi niya na ano bang klaseng tao ito at hindi man lang pinansin ang kanyang gustong sabihin. Maya-maya lang sa ginagawang paglalakbay ng ating bida ay may isang bagay siya na inatake sa hindi pa malamang dahilan, at sa isip-isip niya na kung ganun ay ito na pala ang landas patungo sa Chaos Valley, at sa kabutihang palad ay inatake niya ang mga balakid patungo dito. Dagdag niya pa na kung totoo ang sinabi ni Cheng Yu ay dapat ay may isa o dalawang beast sa lugar na ito, kaya naman kailangan niya na maging maingat dahil malalakas din ang mga ito na may kakayahang pumatay ng mga warrior. Sa kabilang banda ay may isang klaseng halimaw naman na malapit kay Jiang Chen ang dahan-dahan na gumagalaw, na dahilan ng bahagyang paghinto ng ating bida sa kadahilanang agad niya itong naramdaman. Kaya naman napapatanong na lang siya sa kanyang isipan kung papalapit na ba ito sa kanya at kung nasaan ito. Ngunit agad naman siyang napahinto sa pag-iisip nang may bigla siyang narinig na isang kakaibang tunog. Kaya naman agad-agad ito na pumustura sa pakikipaglaban habang pasigaw niyang inuutusan ang halimaw na lumabas na sa pinagtataguan nito dahil malinaw niya itong naririnig. Hindi naman nabigo ang ating bida sa pagpapalabas niya dito nang agad itong lumabas sa kanyang harapan, habang nagpakawala ng isang malakas na pagsigaw na naglalabas ng matinding pressure. At nang makita ito ng ating bida ay nakaramdam ito ng labis na pagkabahala dahil nakikilala niya ito bilang Purple Blood Python na isang second-tier beast. Agad naman na umatake ito kay Jiang Chen na nanlilisik ang mga mata, ngunit madali lang naman itong nailaga ng ating bida sa pamamagitan ng pagtalon sa ere, at kasunod nun ay inatake na niya din ito gamit ang teknik na Thunder Slash, na matagumpay naman na tumama dito. Kaya naman labis na nagalit ito at nagpakawala ng isang malakas na shockwave, na dahilan ng bahagyang pag-atras ng ating bida dahil sa sobrang naapektuhan siya nito, na nagsanhi pa ng pagsuka niya ng mga dugo kaya naman napapasabi na lang siya na sobrang lakas ng shockwave na ito, ngunit sa kabutihang palad ay bahagya niyang nadepensahan ang kanyang sarili. At pagkatapos nun ay nagtangka na tumakas ang Purple Blood Python, na agad naman napansin ng ating bida. Kaya naman agad-agad niya ito na hinabol, at nang makalapit na nga siya ay inatake niya na nga ito gamit ulit ang kanyang Thunder Slash, habang sinasabi niya na kukunin na niya ngayon ang buhay nito. Matagumpay naman na tumama ito sa Purple Blood Python sa pangalawang pagkakataon, na nagsanhi ng maliit na pagsabog ng kuryente sa katawan nito, na agad na nagdulot sa mabilis na pagkamatay nito. Matapos nun ay napapaubo naman ang ating bida dahil sa nagtamo din siya ng bahagyang pinsala sa pakikipaglaban dito, kaya naman minumura niya ang bangkay nito at sinabi na sa wakas ay namatay na din ito. At pagkatapos ay nagtungo naman ang ating bida sa isang kuweba na parte ng Chaos Valley, at napansin niya na mukhang ang Purple Blood Python ay ang nagbabantay ng kuweba na ito, kaya naman napagpasyahan niya na pumasok dito dahil baka makahanap siya ng mga bagay na kapaki-pakinabang. At pagkapasok niya pa lang ay nagulat siya sa kanyang nakita, at nagagalak niyang sinabi na ito ay ang Holy Spring. Dagdag niya pa na hindi siya makapaniwala na makikita niya dito ang bagay na ito, kaya naman napasabi na lang siya na binibiyayaan talaga siya ng Panginoon. Kaya naman agad-agad na din siya na lumapit dito, at sabay na nag-cultivate sa ibabaw nito habang pinapalabas niya ang kanyang Heavenly Sky Wheel. Kasunod nun ay nagkaroon ng reaksyon ang Holy Spring,
At kasabay din nito ay ang paglabas na ng kanyang Heavenly Sky Wheel, kung saan ay unti-unti nitong inaabsorb ang lahat ng Holy Spring. At sa isip-isip ng ating bida na ang spiritual power dito ay sapat na upang maabot niya ang real Yuan Jing, dagdag niya pa na makabubuti ito sa kanya para sa paglalaan ng oras upang pag-aralan ang mga naaangkop na mga skill sa kanya. At pagkatapos ay kinuha na niya ang isa sa mga teknik na nakapalibot sa kanya, at sa loob-loob niya na napakarami niyang spiritual fighting technique sa kanyang isipan, ngunit nakakapanghinayang na hindi ito maaaring gamitin ng isang karaniwan lamang na tao. Nasabi din niya na kapag nagawa ng My Master ang The Traceless Bloody Shadow ay makagagawa ito ng 1,000 doppelganger ng mabilisan, ngunit ang katawan ng isang karaniwang tao ay masyadong mahina kaya hindi nila ito makakayanang magamit, kaya naman gumawa siya ng pagsasaayos dito. Dagdag niya pa na pati sa The Sword Madness of the Bloody Shadow ay gumawa din siya ng isang pagsasaayos, hanggang sa punto na ang lakas ng isa lamang na pag-slash ay sapat na para maabutan ang 3 tiers of fighting, at sapat na din ito upang makapag-breakthrough na siya sa bagong level of Shen Yuan. Kaya naman nagpatuloy lang ang ating bida sa kanyang pagkukultivate hanggang sa umabot na ang pang-20 araw, kung saan dinilat na niya ang kanyang mga mata senyales na natapos na siya sa kanyang pagkukultivate, at kasabay nun ay ang paglabas ng isang form sa kanyang bandang dibdib. Nalabis niya namang ikinagagalak dahil nagawa niya talaga na umangat sa 3rd tier of Shen Yuan sa pamamagitan lamang ng isang pagsubok dito. Ngunit napatigil naman ito sa kanyang pagsasaya nang may narinig siya na isang tao sa labas ng kuweba na nagulat sa pagkamatay ng Purple Blood Python, at pag-alit na sinasabi nito na mukhang meron ng isang tao ang nauna sa kanya na nakapunta sa lugar na ito. Dagdag niya pa na ang kuwebang ito ay ang nag-iisa na lamang na pag-asa ng kanyang Zhang family, kaya naman kung sino man ang tao na pumunta dito ay hindi niya bibigyan ng kahit konting awa ang buhay nito. Nang marinig naman ng ating bida ang binanggit na Zhang family ng tao na nasa labas ay naisip niya na mukhang kasamahan ito ng babaeng tinulungan niya kanina. Pasigaw naman ang nagsaad ang hangal na ito na kung sino man ang tao na nasa loob ng kuweba ay ipinapaalam niya dito na ang lugar na ito ay ang ancestral land ng kanilang Zhang family, at kasabay nun ay inutusan niya ito na agad nang lumabas dahil kung hindi ay hindi sila magpapakita ng kabaitan dito. Papalabas naman na sa kuweba ang ating bida habang sinasabihan niya ang hangal na sobrang ingay nito. At nang makalabas na nga ito ay sarkastiko niyang sinabi dito na naku-curious siya sa sinasabi nito na hindi na mga ito siya papakitaan ng kabaitan. Mayabang naman na nagsaad ang hangal na ito sa ating bida na nang himasok ito sa ancestral lands na pag-aari ng kanilang Zhang family, dagdag niya pa na nagawa pa nitong patayin ang tagabantay ng kuwebang ito, kaya naman pag-uusapan nila ngayon ang magiging kabayaran nito sa kanila. Tumawa lang naman ng malakas ang ating bida at sarkastiko siyang nagsaad na kung sinasabi nito na pagmamay-ari ng family nito ang lugar na ito, ay sasabihin niya naman na pagmamay-ari naman ng family nila ang cesspool. Nakaramdam naman ng pagkainis ang hangal na ito sa mga sinabi ni Jiang Chen, at sinabi nito na anong lakas ng loob nito na magsalita ng nakakaloko sa kanya, kaya naman ngayong araw mismo ay bibigyan niya ito ng matinding leksyon. Nagsaad naman ang gunggong na tiyuhin nito sa hangal niyang pamangkin na hindi na nito kailangan pa na bigyan nito ng awa upang maintindihan nito na hindi sila ang tao na maaari nitong kalabanin. Mayabang naman na sinabi ng hangal na kumalma lang ito dahil papatayin niya ito sa pamamagitan lang ng isang pagwasiwas ng kanyang espada. At kasunod nun ay mayabang din na sinabi nito sa ating bida na kung luluhod ito at yuyuko sa kanyang harapan ay bibigyan niya pa ng awa ang buhay nito. Sarkastiko namang sinagot ito ng ating bida ng mga walang kwentang salita, kaya naman labis na nagalit ang hangal na ito at agad na sumugod kay Jiang Chen, at ginamit ang kanyang teknik na tinatawag niyang Blade of the Asher Waves, habang sinasabi niya na mamamatay ito sa ilalim ng kanyang first-tier high-class sword move. At nang makita naman ito ng mga gunggong niya na kasamahan ay nagagalak ang mga ito dahil nakikita nila na ang sword move ni Zhang Jing ay paganda pa ng paganda. Dagdag pa ng isa na mga 3 araw lang ang makalipas ang kakayahan nito ay siguradong magpapalakas sa kanilang clan dahil may posibilidad na maging kalahok ito sa Tianlonggang. Sa kabilang banda naman ay hindi nangangamba dito ang ating bida,
Bagkus ay mayabang niya pa na sinabi sa hangal na kung ang first year high-class sword move lang ba na ito ang ipagmamalaki nito sa kanya. Mas lalo namang nagalit ang hangal na ito sa pagmamayabang ng ating bida kaya naman pinakawalan na nga nito ang kanyang atake dito, habang sinasabi niya na ipapadala niya na ito sa impyerno. Ngunit sa kabila ng malakas na teknik ng hangal ay walang kahirap-hirap lang ito na winasak ng ating bida gamit lamang ang kanyang isang suntok, at kasabay nun ay ang pagtama na din dito ng isang pagsuntok ni Jiang Chen habang sinasabi niya na ito mismo ang ipapadala niya sa impyerno. Na dahilan ng nakatamo ito ng matinding pinsala na nagsanhi ng pagsuka nito ng dugo, kaya naman hindi ito makapaniwala na nawasak ang kanyang teknik gamit lamang ang kamao ng ating bida. Maging ang mga gunggong na ito na kanina lang na ipinagmamayabang ang lakas ng hangal ay hindi ito magawang paniwalaan. Kaya naman napapatanong na lang sila na kung sino ba talaga ang batang ito. Samantala ay pagtapos ito bigyan ng ating bida ng isang suntok ay agad niya pang sinundan ang pagtilapo ng hangal upang atakihin ulit ito na gamit naman ang kanyang espada, habang sinasabi niya na mamatay na ang walang kwentang tanga na ito. At nang makita naman ito ng gunggong na tiyuhin ng hangal ay agad-agad ito na sumugod upang pigilan si Jiang Chen, at nang makalapit na nga ng bahagya ang gunggong na ito ay naghanda na ito ng isang pag-atake, habang pag-alit na sinasabi nito sa ating bida na wag ito mangangahas na saktan ang kanyang pamangkin, ngunit madali lang naman itong ipinawalang bisa ng ating bida, at kasunod nun ay inatake niya na din ito, na matagumpay naman na nailaga ng gunggong na ito. Sa kabilang banda ay lumapit naman na ang mga gunggong sa hangal na si Zhang Jing upang alalayan na ito. Habang pareho nilang tinatanong ang kalagayan niya, ngunit hindi naman makasagot ang hangal dahil sa matinding pinsala na natamo nito. Samantala ay nagsaad ang gunggong na ito sa ating bida na ang gusto niya lang sana ay wasakin lang ang skills ni Jiang Chen at bigyan pa ng awa ang buhay nito. Ngunit nangahas ito na patayin ang kanyang pamangkin kaya naman hindi niya nahahayaan na mabuhay pa ito. Hindi naman ito sineryoso ng ating bida at nagtatanggal pa ng dumi sa kanyang tenga, habang sinasabi niya na tigilan na nito ang pagsasalita ng mga walang kabuluhan, at sabay na tinanong kung makikipaglaban ba talaga ito o tutunganga lang sa kinatatayuan nito. Pumustura naman na ang gunggong na ito sa pag-atake habang seryosong sinasabi niya na huwag nito nakalimutan na ang papatay dito sa araw na ito ay walang iba kundi siya na nagngangalang Zhang Changdi ng Zhang Clan. At pagkatapos niya sabihin yun ay agad na itong umatake na nanlilisik ang mga mata, habang ang ating bida naman ay napangisi na lang nang mapansin niya na ang level ng hangal na ito ay 4th year of Shen Yuan, kaya bahagyang nagalak ito dahil magagamit niya ang tao na ito bilang kanyang ensayo. Kaya naman naghanda na ito at nagpakawala ng malakas na kuryente, at di rin nagtagal ay nagsalpukan na nga ang mga ito na nagdulot ng malakas na impact ng enerhiya ng mga pag-atake ng dalawang ito. Namangha naman ang mga gunggong na ito dahil sa nagagawang makipagsabayan ni Jiang Chen sa kanilang tiyuhin, at sinabi ng isa na parang pamilyar sa kanya ang teknik na ginagamit ng ating bida, habang ang hangal naman na si Zhang Jing ay nakilala na nga ang teknik na ito na 3 Prancing Thunder Strikes ng Ling family. Kaya naman agad-agad na sinabi nito sa kanyang tiyuhin na ang kinakalaban nila ngayon ay walang iba kundi si Jiang Chen ng Ling family. Kaya naman kung mapapatay nila ito ay siguradong gagantimpalaan sila ng Tianlong Gang. Pinakalma naman ito ni Zhang Changdi at sinabi niya na kahit nakamit na ng ating bida ang Shen Yuan level ay napakadali lang para sa kanya na mapatay ito. Mayabang naman na sinabi dito ng ating bida na kung sino ang nagsabi dito na Shen Yuan level lang ang kanyang nakamit. Pagalit naman na sumagot ito na kahit ano pa ang taas ng level na makamit nito ay wala pa din itong kakayahan upang matalo siya. Ngunit nabigla naman ito nang maramdaman niya na lalong lumalakas ang pagpuwersa ng ating bida. At sa isip-isip niya na sa ganitong klaseng lakas ay tinataglay ng isang 3rd tier of Shen Yuan. At maya-maya lang ay unti-unti nang nababasag ang espada ng hangal, at di na nga rin nagtagal ay nabasag na nga ito na nagsanhi ng pagsalo niya ng atake ng ating bida, na dahilan ng pagtilapo nito. Kaya naman nang makita ito ng hangal na si Zhang Jing ay labis itong nag-alala sa kanyang tiyuhin, habang ang dalawang gunggong naman ay hindi makapaniwala na magagawang matalo ng ating bida ang kanilang tiyuhin. Seryoso namang nagsaad ang ating bida sa hangal na si Zhang Changdi na wala naman sana siyang intensyon na maging kaaway nito.
Ngunit simula pa lang ng sandaling makita siya ng mga ito ay gusto na nila na patayin siya. Kaya naman kasalanan ng mga ito kung bakit gagawin niya ang mga bagay na ito. Nakaramdam naman ng matinding takot ang hangal na ito sa mga sinabi ni Jiang Chen. Kaya naman nanginginig na tinanong niya ito na kung ano ang binabalak nitong gawin. Ngunit hindi naman na ito sinagot ng ating bida bagkus ay nanlilisik na ang mga mata nito, habang ginagamit na ang first move ng The Sword Madness of the Bloody Shadow, kasunod nun ay umatake na ito na tinatawag niyang The Killer Move. Wala naman ang magawa ang hangal dahil sa kanyang natamo na matinding pinsala kaya naman tinanggap niya na lang ang kanyang kamatayan. Ngunit sa hindi inaasahan ay nang papalapit na ang atake ni Jiang Chen ay may biglang umatake sa espada niya gamit ang isang pana, na sobra namang ikinabigla ng ating bida dahil hindi man lang niya ito naramdaman. Bigla namang naging seryoso si Jiang Chen sa kadahilanang parang nakikilala niya ang lakas ng palaso na tumama sa kanyang espada. At kasabay nun ay nagsaad siya na narinig niya na may isang pares na magkapatid na dalawang genius ng Zhang clan, at ang nakatatanda ay si Zhang Yulong na nanggaling sa Guard of the Bloody Knives ng Tianlong Gang, habang ang nakababata naman ay may Super B archery skills na kilala sa titulo na Legendary Archer na nagngangalang Zhang Yihu, at tinanong ito kung tama ba siya na ito mismo ang Legendary Archer na iyon. Mayabang naman na tumugon ito na kung kilala na pala siya nito ay bakit hindi pa din ito nagsasaad ng isang pagsuko. At nang makita naman ito ng mga gunggong ay nagdiwang na ang mga ito, habang sinasabi nila na sa wakas ay nandito na din ang kanilang Master Yihu, at pag-alit na sinabi kay Jiang Chen na ngayon ay sigurado na ang pagkamatay nito. Hindi naman na inintindi ng ating bida ang mga gunggong bagkus ay sarkastiko nito na sinabi sa hangal na si Zhang Yihu na nag-aalala siya na hindi ito kwalipikado na magsalita ng ganito sa kanya. Nagalit naman ang hangal na ito sa inaasta ng ating bida kaya naman agad-agad ito na umatake gamit ang kanyang archer, kung saan nagpakawala ito ng tatlong palaso na binabalutan ng makapal na enerhiya. At sa isip-isip nito na ngayong nandito na siya ay huwag na itong umasa na magagawa pang masaktan nito ang kahit isa man lang sa kanyang family. Ngunit wala namang kahirap-hirap lang ito na inilaga ng ating bida sa pamamagitan ng pag-ikot sa ere, at habang nasa ere nga ito ay naghanda siya ng pag-atake gamit ang kanyang espada, kung saan ay inatake niya ang hangal na si Zhang Changdi na labis na ikinagulat nito. Kaya naman habang naghihingalo na nga ito ay nagawa niya pa na isigaw ang pangalan ng hangal na si Zhang Yihu. Nanlaki naman ang mga mata ng hangal na ito sa matinding pagkagulat nang makita niya ang walang awang pagpatay sa kanyang tiyuhin. Matapos nun ay seryosong nagsaad ang ating bida kay Zhang Yihu na kagaya ng sinabi niya kanina ay hindi ito kwalipikado. Sumabog na nga sa matinding galit ang hangal na ito kaya naman tumalon na ito sa ere upang maghanda ng kanyang pag-atake, habang pag-alit na sinasabi niya na nangahas ito na patayin ang kanyang tiyuhin, kaya ngayon ay titignan nila kung masasabi pa ba nito na hindi siya kwalipikado pagkatapos nitong matikman ang kanyang teknik. Kasabay nun ay ipinang-atake na niya nga ito na tinatawag niyang Hexa Bursting Arrow. Nagagalak naman ang mga gunggong na ito nang masaksihan nila ito. At mayabang na sinabi sa ating bida na ngayon ay sigurado na ang pagkamatay nito dahil ang teknik na ito ng kanilang Master Yihu ay hindi may kukumpara sa hamak lamang na third-tier Shen Yuan, habang ang isa naman na ito ay sinabi sa kanilang hangal na master na huwag muna nito patayin si Jiang Chen at wasakin muna nila ang skills nito upang ipahiya ito hanggang sa masatisfy sila. Sa kabilang banda naman ay seryosong nagsaad ang ating bida na wala naman siyang intensyon na pumatay ng mga tao. Ngunit ngayon ay nakikita niya ang labis na pagka-brutal ng mga ito, kaya naman nakapagdesisyon na siya na kailangan na ng mga ito na mamatay na ngayon din mismo. Kasabay nun ay ang pagpapalabas ng ating bida ng napakalakas na aura habang nagpapakita ng kakilakilabot na ekspresyon. At nang makita ito ng hangal na si Zhang Yihu ay labis ito na nakaramdam ng matinding takot, kaya naman napapasabi na lang ito ng napakalakas ng ating bida. Maging ang mga gunggong na ito ay naramdaman din ang matinding lakas ni Jiang Chen, kaya naman agad na itong napatakbo dahil sa sobrang takot dito. Samantala ay makikita na lumaki ng sobra ang espada ng ating bida habang naglalabas ito ng malakas na enerhiya, at napansin niya din ang pagtatangka na tumakas ng mga gunggong, kaya naman sinabi niya na huli na ang mga ito sa kanilang binabalak na pagtakas,
Kasabay nun ay ang pag-atake na ng ating bida na tinatawag niyang Sword Madness of the Bloody Shadow. Nadahilan ng mabilis na pagkawasak ng ipinagmamalaking teknik ng hangal na si Zhang Yihu. Habang ang mga gunggong naman na ito ay nagawa pa na bahagyang makaiwas dito. Ngunit tinamaan pa din sila ng malakas na impact nito, kaya naman tumilapon ang mga ito sa hindi kalayuan. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!